Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1668. Sa wakas ay naunawaan na niya ang pakiramdam na ang pakikasama sa hari noong sinaunang panahon ay kasing delikado ng pamumuhay kasama ng tigre. Buong 15 minutong nag-isip si Alex. Sa tagal ng panahon ay nakatingin lang si Jade sa kanya ng ganoon ni hindi man lang umimik si Alex. Hanggang sa isang tiyak na sandali, nagliwanag ang kanyang mga mata nang sabihin niya, mayroon akong paraan. Depende kung maglakas loob kang subukan ito. Humawa si Jade Benmore at sinabing, ako, si Jade Benmore, ay tumatakbo ng talamak sa loob ng mga dekada. Kailan pa ako natakot? Basta sabihin mo sa akin. Dalawang salita ang sinabi ni Alex palitan ng binti. Anong ibig mong sabihin? This time, nabigla si Jade. Sabi ni Alex, literally, humanap ka ng kamukha mo. Paaman ito ng lalaki o paan ng babae, ayos lang sa alinmang paraan. Alisin ang iyong binti at pagkatapos ay palitan ito ng binti ng iba. Siyempre, mas maganda kung ito ay mula sa isang babae dahil may ilang pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga binti ng isang lalaki at babae. Malamig na sinabi ni Jade, kung papalitan mo ng magandang binti ang binti ko, hindi ba mawawala ang binti ng taong iyon? Sabi ni Alex, so, kailangang may mag-volunteer. Mas maganda kung ito ay isang taong may dissenting cultivation base. Sinampal siya ni Jade. Talagang hindi. Pagkatapos tinitigan ni Jade ang kanyang binti. Kung ipipilit mo ang ganoong plano, gagamitin ko ang iyong paa. Walang alinlangan na mag-aatubili si Alex na gawin ito. Kung hindi mo makuha ang paa ng isang buhay na tao kung gayon. Ang binti ng isang kamamatay lang ay ayos din. Sabi ni Jade, to be frank with you, my body is extraordinary. Baka hindi madikit ang paa ng iba sa katawan ko. Gusto ko lang ang paa ko. Kailangan mong gumawa ng paraan para sa akin. Kung hindi mo maiisip, dukutin ko ang mga mata mo. Nanginginig si Alex. FC, paano magkakaroon ng hindi makatwirang babae? Sa huli, nakaisip na naman siya ng paraan. May paraan. Umiti si Jade. Tumingin sa iyo. Ang lahat ng mga pamamaraan ay pinilit na lumabas sa iyo. Brat, ang isang kutsilyo ay kailangang hawakan sa iyong leeg upang pilitin ang isang mahusay na paraan mula sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang pamamaraan sa oras na ito? Amputation. Kuminto ang mga kamay na ipinatong ni Jade sa kanyang pantalon. Bumaba ang ekspresyon niya. Siya ay gumawa ng isang malaking pagkabahala sa pamamagitan ng pagpunta sa isang doktor dahil lamang sa hindi niya gusto ang isang amputation. Kung talagang gusto niyang putulin ang kanyang paa, matagal na niya itong ginawa at hindi na kailangan ng tulong ng iba. Hindi pa ako tapos magsalita. Pagkatapos ng pagputol, kukunin ko ang iyong binti at gagamit ng isang espesyal na paraan upang alisin ang mga lason sa binti. Pagkatapos, ibabalik ko ito para sa iyo. Ulalas ni Jade, meron bang ganoong treatment? Ano ang paraan na ginamit upang alisin ang mga lason? Ang lason na ito ay iba sa mga karaniwan. Ito ay mula sa napakalason na ahas na tinatawag nating giant coil dragon. Sabi ni Alex, walang problema, ako na ang bahala. Tungkol naman sa paraan ng detoxification, naramdaman ni Alex na hindi ito dapat tanggapin ni Jade. Matagal na nagkatinginan sina Jade at Alex. Sa wakas, sinabi niya, kailan ka magsisimula? Mas maaga mas mabuti. Gagawin ko ngayon. Sige. Pagkatapos, hinubad muli ni Jade ang kanyang pantalon. Si Richit Asterisk. Makalipas ang kalahating oras, ang paa ni Jade ay pinutol ni Alex ng walang suot. Upang maging mas tumpak, ito ay napunit. Sa katunayan, ang prosesong ito ay medyo masakit ngunit nakakagulat, si Jade ay hindi kahit isang tumili. Siya ay kahanga-hangang. Bihira lang humahanga si Alex sa isang babae pero talagang espesyal na kaso si Jade. Aalis na ako ngayon. Kapag tapos na ang paa ko, kontaken kita. Habang karga-karga ang binti ni Jade, binuksan niya ang pinto at lumabas kaagad. Napatalon sa gulat si Nora na naghihintay sa labas. Ito. Hindi ba ito ang binti ng kapatid ko? Iniling ko sa iyo na kumapit sa coattails ng kapatid ko. Bakit mo dinadala ang paa niya palayo? Dali-dali niyang tinignan si Jade sa loob ng kwarto.
Di ba nawalan lang siya ng paa? Gaano na ba ito katagal? Pinutol mo lang ang binti niya nang hindi nag-aagawan ng kaguluhan. Ikaw talaga. Kamangha-mangha. Maya-maya pa sumugod lahat ang mga nasasakupan ni Jade. Kanina pa nila binabantayan si Alex simula nang pumasok ito sa kwarto. Nang makitang hawak ni Alex ang naputol na binti ni Jade, malapit na silang mawala sa kanilang isipan. Brat, papatayin kita. Kabanata 1669. Si Jade Benmore ang Diyosa sa kanilang isipan. Walang makatiis na putulin ang binti ng kanilang Diyosa. Hindi lang ang mga subordinate ni Jade kundi ang dean ng ospital na si Damian Yoke ang nakasagasa sa grupo ng mga specialist na parang mga aso. Nang makita ni Damian na pinutol ni Alex ang binti ni Jade, nagulat siya saglit bago siya natuwa sa kanyang kasawian. Nawala ang galit niya sa pagkaputol ni Jade. Yung ginawa mong malupit sa harap ko. Magiging baldado ka pa rin sa huli, di ba? Tungkol naman kay Alex, hindi siya gaanong interesado sa kanya. Immortal Doctor pa rin ang tawag niya, ha? Sa napakaliit na kakayahan na ito, hindi ba't sa huli ay pinutol niya ang paa ng kanyang pasyente? Umisi si Damian at tumingin kay Wallace Yoke na sumama. So, ito ang Immortal Doctor na sobrang nambobola mo. Sa nakikita ko, isa siyang kwek-kwek na nahanap mo na sa ibang lugar, di ba? Sinabi na ni Commander Benmore na ayaw niya ng amputation. Dahil dito, pinutol pa rin niya ang kanyang binti. At ginawa ito sa ward ng aming ospital sa halip na sa operating room. Ano ang tawag dito? Ito ay simpleng pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Natigilan din si Wallace. Gayunpaman, naniniwala siyang may mga dahilan si Alex at sinabing, Dean Yoke, kung ayaw ni Commander Benmore, sa palagay mo ba ay puwersahang pinutol ni Master Rockefeller ang kanyang binti? May sense din ang sinabi niya. Sunod-sunod din kumalma ang mga nasasakupan ni Jade. Sinabi ni Alex, ngayon, kukunin ko ang binti ni Commander Benmore para sa paggamot sa detoxification. Tinaharangan ninyo ang aking daan. Ayaw mo bang pagalingin si Commander Benmore? Pero, nanlaki ang mga mata ni Pedro Naknen. Ang paa ng tao ay hindi isang makina na maaaring tanggalin at ayusin bago ito ibalik. Hindi ba ito kalokohan? Hayaan mo siyang umalis. Nakatayo si Jade sa harap ng pasukan ng silid na nakadapa ang isang paa. Kahit nakulang ang isang paa niya, ang kanyang presensya ay maraingal at mapagmataas. Noong pinutol ni Alex ang paa niya kanina, kakaiba ang teknik na ginamit. Nakita niya ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ginamit ni Alex ang anting-anting na Zarbeco para gumuhit ng anting-anting sa dugo. Ang proseso ng pagputol ay katulad ng pagtanggal ng makina. Ang pamamaraan ng pagputol ng laman ay kahanga-hanga rin at hindi gaanong dugo ang anak. Kaya naman, inasahan din ni Jade ang medikal na kakayahan ni Alex. Sino ang handang mawala ng isang paa? Ngunit, Commander, paano mo hahayaang alisin ng batang ito ang iyong binti? Namutla ang ekspresyon ni Pedro. Pakiramdam niya ay katawa-tawa ang eksenang ito. Gayunpaman, mabilis na umalis si Alex sa lugar. Nora, sundan mo siya. Huwag hayaang sirain ng batang ito ang binti ni Commander. Hindi naman gagamitin ng taong ito ang binti ni Commander para gumawa ng mga masasamang bagay, tama ba? Sa sandaling sinabi niya yon, naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Bahagyang nagalit si Jade. Pedro, mukhang kakaiba ang hobbies mo. Ngayong gabi patulugin kita habang nakayakap sa isang carbon rod. Si Richit Asterisk. Lumabas si Alex, bit-bit ang paa. Ang bigat talaga ng binti. Mas mabigat ito kaysa paa ng ordinaryong tao. Walang pumihil sa kanya sa daan. Walang sino man ang magtatrato sa binti na ito bilang binti ng isang buhay na tao. Iisipin nila na ito ay isang paa na natanggal sa isang dummy na gawa sa kahoy. Nakatayo si Jade sa tabi ng bintana sa ika-17 palapag. Nang makitang karga-karga ni Alex ang kanyang makatarungang binti at nagmamayabang sa mga lansangan, halos hindi niya mapigil ang ibalik siya ng kanyang mga nasasakupan. Talaga, what a crazy brat. May hindi mabasang kawalan sa mga mata ni Jade. Si Richit Asterisk. Master Rockefeller. Master Rockefeller, hintayin mo ako. Hintayin mo ako.
Paglabas niya sa entrance ng ospital, narinig niyang sumigaw si Wallace mula sa likuran. Napahinto si Alex sa kanyang kinatatayuan. Wallace, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo akong tawaging master. In terms of seniority, mas bata ako sa'yo. Tawagin mo na lang akong Alex. Hindi. Deserve mo ang titulong master. Nang makita ang kanyang katigasan ng ulo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihing, Wallace, sabik na sabik kang tumawag sa akin. Interesado ka rin ba sa paana ito? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1670. Sinabi ni Wallace, ang mga pamamaraan ni Master Rockefeller ay hindi kapani-paniwala. Nagtataka ako kung maaari ba akong magkaroon ng pagkakataong sumali sa napakagandang proseso ng paggamot. Napangiti si Alex. Maliit na bagay. Kung gusto mong makita, sumama ka lang sa akin. Nang nag-uusap sila, nakita niyang lumabas ng ospital si Nora para habulin siya. Maliwanag, narito siya para sa pangangasiwa. Si Nora ay isang ticking bomb. Hindi maginhawa para kay Alex na mahanap sina Phoebe at Cheryl na kasama niya. Sa madaling salita, ang appointment ng boudoir ay matatapos. Tanong ni Nora, paano mo balak pagalingin ang binti ng kapatid ko? Hindi ba kailangan mo munang i-freeze ang binti? Itinaas ni Alex ang binti ni Jade at agad itong inihampas sa isang puno sa tabi niya. Sa isang tunog ng crack, ang binti ay hindi nabali, ngunit ang puno ay naputol. Bakit kailangan mong i-freeze ang napakatigas na paa? Marahas na nagsalubong ang mga kilay ni Jade habang nasasaksihan ang buong eksena sa ika-17 palapag. Ang isang taong may ganoong mataas na antas ng cultivation base ay mararamdaman din ang kanyang katawan na nanginginig. B*****. Anong B*****? Pag hindi mo magamot ang binti ko, puputulan ko ang mga paa mo for sure. Samantala, sinimulan ni Alex na utusan sina Wallace at Nora. Wallace, magsusulat ako ng Res Eta. Mangyaring tulungan akong maghanda ng ilang mga halamang gamot. Nora, tulungan mo akong makakuha ng 22 libra ng earthworm at 4.4 pounds ng uod. Diretso ang misyon ni Wallace. Nagulat si Nora at namutla sa takot. Anong gagawin mo sa earthworms? At gusto mo pa ng uod? Hindi ka ba nakakadiri? Hindi ko gagawin. Sabi ni Alex, sis, gusto mo bang gumaling si Commander? Ngayon ang binti ay tinanggal na, ang susunod ay isang karera laban sa oras. Hindi magandang magantala kahit isang segundo. Sa mahabang panahon, masisira talaga itong binti. Nag-aalala si Nora kay Jade. Nang walang anumang pagpipilian, maaari lamang niyang sundin ang utos nito. Makalipas ang isang oras, inilagay ni Alex ang binti ni Jade sa isang bathtub na napuno ng tubig sa isang partikular na silid sa hotel. Puno ng kuryosidad si Wallace. Master Rockefeller, ang mga halamang gamot na hiniling mo sa akin na ihanda ay pawang mga ordinaryong halamang gamot. Ang mga halamang gamot na ito ay ganap na hindi tugma sa detoxification. Ano ang kanilang mga tungkulin? Napangiti si Alex. Gagawin nila ang kanilang mga kababalaghan. Habang nagsasalita ay lumingon siya at tumingin kay Nora. Nora, medyo madami ang susunod na eksena. Gusto mo bang iwasan? Tinitigan siya ni Nora nang biglang nagbago ang ekspresyon nito. Maaari ba na ilalagay mo ang lahat ng mga bulate at uod dito? UD asterisk man brat, pag nalaman ng kapatid ko na ganito ang trato mo sa binti niya, papatayin ka niya. Sinabi ni Alex, kaya nga, hindi mo masasabi sa kanya ang tungkol dito. Habang nagsasalita siya, ibinuhos niya kaagad ang mga balde ng bulate at uod sa tabi niya sa bathtub. Ang masikip, kasuklam-suklam na maliliit na bagay ay pumipihit sa binti ni Jade habang gumagapang at nag-drill sa paligid. Halos gusto ng samuka ni Nora. Sumunod, dinidiin ni Alex ang mga halamang gamot na dinala ni Wallace sa pulbos bago itinapon sa bathtub. Ang mga uod sa loob ay lalong kumikiliti. Biglang tinampal ni Wallace ang noo niya. Naiintindihan ko na. Ito ang maalamat na paggamot ng uod. Maaari nitong lumunin ang mga bulok na tisyo sa binti at mas masinsinan pa ito kaysa sa operasyon.
Pero, hindi ko talaga maintindihan itong mga earthworm. Sinabi ni Alex may mga sanhi at epekto pati na rin ang pagsulong at pagpigil sa isa't isa sa mga nabubuhay na bagay sa mundo. Ang lahat ay may sariling mga patakaran. Huwag mong tingnan ang maliliit na earthworm na ito. Sila ay maliit na eksperto sa detoxification. Ito ay depende sa mga karapat-dapat na earthworm kung si Commander Benmore ay maaaring mabawi sa orihinal nitong estado. Nang matapos siyang magsalita, gumuhit siya ng isang Zarbeco anting-anting sa hangin at inihampas ito sa bathtub. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na bulate ang random na gumapang papunta sa maitim na binti ni Jade. Blurg. Hindi na talaga nakayanan ni Nora. Nagmamadali siyang umatras. Naisip niya kung masasaksihan ni Sis ang eksenang ito, siguradong hindi niya gugustuhin ang paa na ito. Masyadong nakakadiri. Magkakaroon siya ng bangungot sa gabi. Gayunpaman pinagmasdan ito ni Wallace ng may sarap. Malaki. Ito ay talagang mahusay. Sobrang galing. Blurg. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito mahawakan at samuka ng totoo. Nasuka pa siya sa buong Alex. Kabanata 1671. Napatingin si Alex kay Nora ng may masamang tingin. Ganito ka nakatanda. Ano pa ang hindi mo nakita dati? Kailangan mo bang maging madrama? Gayunpaman, ito ay talagang kasuklam-suklam. Wallace, huwag mo nang tingnan. Ang detoxification ay magtatagal. Ngayon lang ako nakaramdam ng gutom. Punta tayo sa restaurant ng hotel para kumain. Sabi ni Alex kay Wallace matapos harapin ang dumi sa kanyang katawan. Ano? May gana pa ba kayong kumain pagkatapos makakita ng mga ganoong bagay? Tinitigan ni Nora si Alex na parang halimaw na nakatingin. Ano ang malaking bagay? Sis, kung may free time ka pwede kang gumamit ng microscope para tingnan ang katawan mo. Hindi mabilang na mga mikrobyo na mas kasuklam-suklam kaysa sa mga bagay na ito ang nabubuhay sa buong katawan mo, lalo na kung saan tumutubo ang buhok ngunit hindi nakikita. Mas marami pa ang bakterya sa lugar na iyon na may milyon-milyon o bilyon-bilyong mga ito. Gustong samuka ulit ni Nora. Gayunpaman, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya, hindi ba't kung saan ang buhok ay tumutubo ngunit hindi nakikita ay nangangahulugang. Nako, pinagtatawanan lang ako ng little b asterisk start mo. Sino ang gagamit ng mikroskopyo upang tingnan ang lugar na iyon? Madalas mo ba itong tingnan? Tingnan ko kung gaano karaming bakterya ang mayroon ka. Creep. Habang may tunog, brutal na natanggal ang pantalon ni Alex. F***. Laking gulat ni Alex habang nagmamadaling tinakpan ang kanyang pribadong parte. Si Nora Stewart na ito ay dapat na naging rogue pagkatapos ng mahabang panahon sa larangan ng digmaan. Nang makita ni Wallace ang eksena, ngumiti lang siya nang walang sabi-sabi. Ang Immortal Doctor ay isang medikal na santo na kayang kunin ang sinumang babae. Bagamat ang subordinate ng 5-star warlord na ito ay may kakaibang mataas na antas ng martial arts, kailangan din niyang magdusa ng atraso sa harap ng Immortal Doctor. Sa huli, hindi naghapunan si Nora. Patuloy niyang binabantayan ang binti ni Jade. Nung una, nakakadiri lang siya pero napagtanto niyang tumigil na sa paggalaw ang mga uod pagkaraan ng ilang sandali, patay na silang lahat. Sa kabilang banda, ang mga bulate ay nagsimulang lumutang sa tubig ng sunod-sunod. Ang katawan ng mga earthworm na ito ay mas malaki kaysa dati at lahat sila ay itim. Ito ay dahil nasipsip nila ang lason sa binti sa kanilang katawan. Samantala, ang binti ni Jade ay hindi na kasing maitim gaya ng dati ngunit nagsimula ng maging patas. It really works. Gulat na napatingin si Nora sa kanila. Sa sandaling ito, hindi na niya naramdaman na nakakadiri ang maliliit na nilalang na ito. Kung ikukumpara sa binti ng kanyang kapatid na babae, ito ay wala sa lahat. Kasabay nito, si Alex na nagdi-dinner sa restaurant ng hotel ay nakatanggap ng tawag mula kay Maya. Pamulong ang babae sa telepono, alam mo ba kung anong uri ng pangit na pag-uugali ang ginawa ng lalaki ni Miki Consortium mula sa Japan sa pagpupulong ngayon? Gusto niyang kunin ang 70% ng tubo ng aming Lush Cosmetics. Anong wishful thinking? Sinabi pa niya na gusto niya kaming harangan.
Isa lang siyang Japanese fellow. Anong karapatan niyang magyabang sa Amerika? Nagalit ako at binigyan ko siya ng mahigpit na sampal. Bihira lang makita ni Alex na galit si Maya. Matapos maaliw siya ng mahina sa ilang salita, tinanong niya ano ang Miki Consortium. Sabi ni Maya, it's a Japanese company that was founded with biotechnology. Ang kanilang mga produkto ay lubos na kilala sa buong mundo at mayroong maraming mga internasyonal na ruta ng kalakalan sa ilalim ng kanilang sinturon. Sila ang nagkusa na magpakita sa aming pintuan at gustong ibenta ang aming mga produkto. Nakipag-usap ako kay nanay at naramdaman ko na ang pagpaparangal sa kanilang channel upang makapasok sa mga gateway ng iba't ibang bansa ang pinakamabilis na paraan. Hindi ko inaasahan na ang Miki Consortium na ito ay magiging sakam na tretuhin kaming mga baboy na kakatayin at humihingi ng 70% ng tubo. Nakangiting sabi ni Alex, bakit kailangan mong magalit? Malaki ang kailangan para makagawa ng mundo. Maraming weirdo ang Japan kaya normal din na magkaroon ng Miki Consortium on board. Tungkol sa pag-export sa ibang bansa ng Lush Cosmetics, hindi kinakailangan na makipagtulungan sa ibang tao. Maaari tayong mag-set up ng isang internasyonal na departamento ng negosyo sa ating sarili. Sa aming mga produkto, walang problema dito. Sabi ni Maya, bro, you don't understand this. Ang bawat bansa ay may iba't ibang patakaran. Isang masalimuot na usapin para sa isang purong bagong negosyo upang makalusot sa napakaraming channel. Sabi ni Alex, sige. Magaling kayong kumita ng pera. Hindi ako magkokomento tungkol dito, ngunit hindi mo maaaring mawala ang iyong cultivation base. Nasa Michigan ako ngayon at nakilala ko ang isang 5-star warlord. Pagbalik ko mamaya, may sasabihin ako sa inyo. Isang 5-star warlord. Mayroon bang ganoong figure ang ating bansa? Oo. Babae din siya. Nako. Mayroon ka bang anumang mga larawan? Patanjin ako. Itatanong ko mamaya kung makakakuha ako ng group photo. Pagkatapos natapos ang tawag. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1672. Sinabi ni Wallace, Master Rockefeller, nakipag-ugnayan ba si Miki Consortium mula sa Japan sa Lush Cosmetics? Nakangiting sabi ni Alex, Wallace, alam mo rin ang tungkol sa Miki Consortium. Malamig na singgal ni Wallace. Nakakabastos. Ang Miki Consortium na ito ay hindi isang magandang kumpanya at kilala sila bilang mga hooligan sa mga bilog ng negosyo. Minsan ay nakipag-usap sa kanila ang aking anak ngunit nabigo ang pakikipag-ayos sa negosyo. Kaya gumawa sila ng dirty trick sa pamamagitan ng pagbali sa magkabilang binti ng anak ko. Ganoon ba? Makapangyarihan ang Miki Consortium sa Japan. May chismis na may dark background sila. Napangiti si Alex. Ang bawat tao sa kanyang panig ay maaaring pigilan ng 100 mga kaaway kaya kailangan na lamang niyang maghintay para sa kanila na dumating. Nag-text siya kay Maya sa lineup para paalalahanan siya tungkol sa bagay na ito at huwag nang mag-alala mamaya. Sa katalinuhan ni Maya at Brittany, tiyak na malalaman nila kung paano ito haharapin. Si Richit Asterisk. Bumalik siya sa hotel room. Parang excited na excited si Nora. Rockefeller brat, gumagana. Gumagana siya. Ang binti ni Sis ay naging patas pagkatapos na alisin ang mga lason sa loob nito. Si Wallace ang unang sumugod para tingnan. Pagkatapos pinalo niya ang kanyang dibdib. Oh my, bakit ako nag-dinner? Na-miss ko ang isang mahiwagang sandali na tulad nito. Sabi ni Alex, Wallace, what's so magical about this? Ang mga halamang gamot na binili mo ay ginamit upang makatalyze ang pagtatago ng isang likido mula sa mga earthworm. Ito ay may mga epekto ng detoxification at paglaki ng kalamnan. Kaya pala nitong sumipsep ng lason. Ang Zarbeco anteng-anteng na ginamit ko kanina ay para mabilis na gumaling ang sugat sa binti. Tumingin siya sa bathtub at sinabing malapit nang matapos. Matapos mailabas ang buong binti at banlawan ng malinis, ang nakita ng 3 tao ay isang walang kamali-mali na binti. Higit pa rito, mayroon pa itong sigla.
Nang suriin ni Alex ang pulso ni Jade kanina, ang espiritual na kapangyarihan na dumaloy sa kanyang katawan ay lalamunin. Gayunpaman, hindi ito nangyari nang siya ay may paalamang na ito. Ginamit niya ang espiritual na kapangyarihan upang tuklasin ito ng maingat para lamang makahanap ng isang hindi kapani-paniwalang kababalaghan. Ang mga buto sa binti ni Jade ay talagang ginto. May mahinang daloy ng mga rune dito. Marahil ba inilinang niya ang isang partikular na sining sa pagpapaganda ng katawan? Sa pamana ng kanyang mga ninuno, nakakita siya ng maraming paliwanag tungkol sa mga eksperto sa pagpapaganda ng katawan. Pinipino ang mga kalamnan at buto ang mga pundasyon. Nagawa ng ilang tao na gawing bakal ang kanilang mga buto. Ilang tao ang nagawang gawing jade ang kanilang mga buto. Ang ilan ay nagukit pa ng mga rune sa kanilang mga buto upang pinuhin ang mga ito sa mga mystical na tool. Ang galing ni Jade Benmore. Hoy, bakit mo niyayakap ang binti ng kapatid ko? Baka may gusto kang gawin sa paa na ito gaya ng sinabi ni Pedro. Iniabot ni Nora ang kanyang mga daliri at pinitik ng malakas si Alex. Huwag kang makulit. Tinitingnan ko ang mga bahagi sa loob nito. Tinatrato mo ba talaga ito bilang bahagi ng makina? Sa mata ng isang doktor, hindi ba ito bahagi lamang ng makina? Tinawakan ni Alex ang binti at saka pinisil. Sa wakas, nakipagbuno pa siya sa mga daliri ng paa. Sa huli, sinabi niya, okay, bumalik tayo para hanapin ang kapatid mo. Sa pagkakataong ito, binalot ni Alex ng isang piraso ng tela ang mahabang binti ni Jade. Kung hindi, ito ay magiging masyadong marangya. Sa maputi at pinong balat nito, masasabi ng lahat na ito ay isang tunay na binti. Pagdating sa ward ni Jade, hinarang sila ni Pedro at ilang miyembro mula sa Flying Eagles na nagsasabi na si Jade ay nagkakaroon ng pribadong talakayan sa anak ng left-wing lieutenant mula sa Flying Eagles. Nagulat si Nora. Anak ni Colton Lawrence. Sinong anak niya? Sumulyap si Pedro kay Alex at sinabing Maxwell Lawrence. Sa sandaling iyon, nanunuya si Nora kay Alex. Bakit kayo nakatingin sa akin? Sabi ni Alex, naiinis. Kilala mo ba kung sino si Maxwell Lawrence? Siya ang fiancé ni Luna Flores. Kabanata 1673. Natigilan si Alex. Sa sandaling iyon, na-stress siya sa gulo. Bahagyang natuwa si Pedro sa kanyang kamalasan habang sinabi niya, Brat, sumakit ang ulo mo ngayon, tama. Anong klaseng babae ang hindi maloloko? Yung Luna. Nagmamadaling tinakpan ni Nora ang kanyang bibig. Gusto mo ba siyang patayin? Tila nalantad ang katotohanan ng relasyon ni na Alex at Luna na tinanong ni Jade kanina. Alam ito ng ilang mga nasasakupan ni Jade. Nang makitang balisa si Nora sa buhay ni Alex, sinulyapan niya ang bag na dala sa likod ni Alex at nagtanong, kumusta ang binti ni Commander? Tinapik ni Nora ang balikat ni Alex. Kapag kumilos ang munting immortal na doktor, tinutupad niya ang kanyang pangalan. Agad na tuwang-tuwa si Pedro. Talaga. Sa ward, isang matangkad na lalaki na may kahangahangang ugali ang nakatayo sa harap ng kama ni Jade. Kitang-kita niya ang kawalan kung saan dapat naroon ang binti ni Jade. Isang pahiwatig ng panunuya ang sumilay sa kanyang mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay ng may paggalang at sinabi, Commander Benmore, ngayon ay malubhang nasugatan ka, ngunit ang digmaan sa frontline ay tensyonado. Kahapon lang, ang 17 base ay nakuha ng mga halimaw. Maraming kapatid ang nasugatan at may namatay. Sabi ng tatay ko, masyadong kakaiba ang alon ng mga halimaw na ito. Maaaring may ilang dahilan sa likod nito. Handa siyang pamunuan ng mga eksperto ng Flying Eagles ng Dragonfang Squad at personal na pumasok sa kampo ng kaaway upang imbestigahan ang dahilan. Napatingin si Jade sa snow white bedsheet. Sinabi ba ng tatay mo? The man was Luna Flores' fiancé, Maxwell Lawrence, he said, totoo naman. Ang tatay ko ay naglabas pa ng utos ng militar sa publiko at nangako na hindi siya babalik kung hindi niya mahanap ang pinagmulan. Nagsalubong ang mga kilay ni Jade habang kumikinang ang kanyang mga mata sa liwanag na parang kidlat. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng Dragonfang Squad? Ito ang pangunahing battle squad ng buong Flying Eagles.
Sa sandaling malagay ito sa isang mahirap na kalagayan pagkatapos makapasok sa kampo ng kaaway, ito ay magiging isang sakuna sa buong Flying Eagles at Amerika. Sabi ni Maxwell, alam ko. Alam din ng tatay ko pero kailangan nating subukan. Kung hindi, mamamatay tayo kung maghihintay tayo hanggang masira ang force field. Bilang karagdagan sa binti mong ito, Commander Baymore, natatakot ako na hindi ka makakapasok sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Ang pakikidigma sa harapan ay patuloy na nagbabago at hindi tayo maaaring walang pinuno sa isang araw. So, kaya gusto ng tatay ko na hiramin ang Commander Seal mo. Hahaha. Tumawa si Jade at sinabing, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Napakahalaga ng Commander Seal. Ito ang nagpapasya sa direksyon ng Combat Coordination Team sa Amerika. Paano ko ito ibibigay sa iyo para sa personal na paggamit? Kung gusto ng iyong ama ang Commander Seal, maaari siyang mag-apply para dito sa coordination team. Umiling si Maxwell at sinabing, Commander Benmore, pumunta na tayong lahat sa larangan ng digmaan, ngunit sino sa pangkat ng koordinasyon ang napunta doon? Ano ang alam nila tungkol dito? Ngayon ang sitwasyon ay apurahan. Kung hahayaan natin ang mga matandang umutot sa coordination team na maantala pa, mawawala na ang pagkakataon. Sinabi ni Jade, maraming pinag-isipan ito ng iyong ama. Sabi ni Maxwell, sino ba ang hindi magsasabi? Ang tatay ko ay buong tapang na lumaban at pumatay sa mga kalaban. Hindi ba't ginawa niya ito para protektahan ang ating tahanan at bayan? Siya ba ay isang taong nagnanasa sa Commander Seal? Mahalaga ba ang buhay o mas mahalaga ang awtoridad? Commander Benmore, hindi mo ba iniisip iyon? Sinabi ni Jade, hindi kailangang mag-alala ang iyong ama tungkol sa pagpasok ng kampo ng kaaway. Pupunta ako doon at iimbestigahan ito ng personal. Itinuro ni Maxwell ang nawawala niyang binti. Pero, nawalan ka ng isang paa. Paano ka pupunta doon? Napatingin si Jade sa entrance. Habang iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kawalan, nabuksan ang pinto ng ward. Nakangiti niyang sabi, bumalik na ang paa ko. Ano? Agad namang hinailan ni Nora si Alex at pumasok habang sinasabing, sis, gumaling na ang paa mo. Ayos lang. Binuksan ni Alex ang binti ni Jade mula sa cloth bag. Ito ay isang patas, perpekto, at magandang binti. Whoosh! Habang winawagayway ni Jade ang kanyang kamay, muling binalot ang bukas na tela. Tinitigan niya si Alex, inis, at pagkatapos ay sinabi kay Maxwell, bumalik ka at sabihin mo sa iyong ama. Babalik ako sa larangan ng digmaan sa loob ng 3 araw. Mapapa-address mo siya at ipagtanggol ang 9th City. Kahit na mapuksa ang buong hukbo, kailangan niyang ipagtanggol ang 9th City. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Maxwell. Tumingin siya kay Alex at nagtanong sino siya. Pinsang naisip ni Jade na si Alex ang nagde-deflower kay Luna at si Maxwell ay niligawan, agad siyang nakaramdam ng saya. Sa sandaling ito, muli siyang tumingin kay Alex. Hindi na siya mukhang kasuklam-suklam. Oh, siya. Siya ay isang hindi gaanong halaga. Siya ay walang katulad sa iyo, ang left-wing vanguard. Dapat bumalik ka muna. Ang ipinahiwatig na mensahe ay, is such an insignificant figure who has won Luna's heart and has you cuckolded. Ang pamo, ito. Hindi ka pa ba aalis? Pananagutan mo ba ang pagkaantala sa intelligence ng militar? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1674. Oo. Makikipag-ugnayan ako sa aking ama ngayon din. Pagkatapos noon ay hindi na nilainggan ni Maxwell si Alex. Sa mga taong kasing edad niya, itinuring ni Maxwell ang kanyang sarili bilang ang pinaka-nakasisilaw. Ang ibang tao ay walang pinagkaiba sa basura. Nang makalabas na si Maxwell sa silid, sinabi ni Nora, sis, bakit ka hinanap ng lalaking iyon? Malamig nang umuso si Jade. Iniisip ni Colton Lawrence na nawalan ako ng lakas dahil nawalan ako ng paa kaya gusto niyang hiramin ang Commander's Seal ko. Ano? Hiramin ang Commander's Seal. So, binigay mo ba sa kanya? Siyempre hindi. Si Colton Lawrence ay may demonyong ambisyon. Pagkatapos hiramin ang Commander's Seal sa oras na ito ay mawawala at hindi na babalik.
Hindi siya makapaghintay na maupo sa trono ng Commander-in-Chief sa Flying Eagles. Sinabi ni Jade gusto ni Colton Lawrence na pamunuan ang Dragonfang Squad para makalusot sa kampo ng kaaway para sa investigasyon. Ayon sa aking pagkaunawa kay Colton Lawrence, hindi iyon ang kanyang karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay. Dapat mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Pagdating ng panahon, ang aking Dragonfang Squad ang magdaranas ng pagkatalo. Nang makarating sa puntong ito ang usapan, tumingin siya kay Alex. Brat, kilala mo ba kung sino siya? Siya ang anak ng left-wing lieutenant mula sa Flying Eagles at kilala bilang pinakamagaling na henyo sa mga kabataang henerasyon. 33 taong gulang pa lang siya pero isa na siyang peak nascent soul expert at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagkamit ng profound mystic stage. Hanggat siya ang gumawa ng hakbang, gagawin ni Luna ang kasal sa kanya. Kapag nalaman niyang wala na ang virginity ni Luna, ano sa tingin mo ang mangyayari? Kumunot ang noo ni Alex. Paano magiging masaya si Alex kung naisip niyang matutupad na ni Luna ang kasal sa lalaking iyon? Siya ay isang 33 taong gulang na eksperto sa peak nascent soul. Simula bilang isang ordinaryong tao, nakamit ni Alex ang yugto ng core formation sa wala pang isang taon. Maaaring siya ay tumaas sa mga advanced na yugto ng paglilinang. Hindi imposibleng talunin si Maxwell. Mariing sinabi ni Alex, hindi tutuperin ni Luna Flores ang kasal sa kanya. Umisi si Jade. Dapat itong nakadepende sa iyong kakayahan, ngunit sa totoo lang, ito ay puno ng panganib pati na rin ang mga pagkakataon sa loob ng sinaunang force field. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya lamang ay 100 beses na mas siksik kaysa sa labas. Ang isang layaw na tao na tulad mo ay walang kapantay sa mga nagal-inang ng kanilang martial arts sa pamamagitan ng pagpatay sa mga ekspedisyon. Sa tingin mo ba matatalo mo siya? Marahang humirit si Alex at sinabing, gusto mo pa ba ang iyong binti? Hindi siya nakaimik. Kung ang iyong binti ay maaaring ikabit pabalik ay depende sa isang flash ng aking pag-iisip. Tinutuya mo ba ako sa sandaling ito? Naniniwala ka ba sa akin na baka pakialaman ko lang ito? Sabi ni Jade, gusto lang kitang tulungan. Si Nora ay namagitan sa akin upang hayaan kang sumali sa Flying Eagles. Hindi lahat ay makakasali sa Flying Eagles ko. Dahil napagaling mo na ang binti ko, gagawa ako ng exception para ma-recruit ka. Paano yan? Pagdating ng panahon, sisiguraduhin kong hindi mas mababa sa Maxwell Lawrence ang iyong cultivation base. Umiling si Alex. Hindi pansamantala. Napatingin sa kanya si Jade. Kahit ano. Isang pagkakataon lang para sa kanya na gumawa ng ganoong alok. Kung gusto niyang sumali dito sa susunod, hindi siya papayag dito. Pagkatapos noon, lumabas ng silid si Nora para iwasan ang mangyayari. Ginamit ni Alex ang Ultimate Book of Medicine para muling ikabit ang binti ni Jade. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang muling pagkonekta ng mga meridian. Kung ito ay ginawa sa isang surgical table, aabutin ng kalahating araw upang makumplito ang pamamaraan. Gayunpaman, talagang malakas ang katawan ni Jade. Siya ay may kakayahang magayos ng sarili. Wala pang kalahating oras ay buo na ang kanyang kanang binti matapos muling ikabit. Sinubukan ito ni Jade. Sa sandaling ginawa ang isang sipa, isang sonic boom ang narinig sa ward. Tumigil ang sipa na ito sa tapat mismo ng dulo ng ilong ni Alex. Maayos naman si Alex, ngunit ang mga labi sa paligid ay nag-ulo. Iniunat ni Alex ang isang daliri at idiniin ang daliri ng paa niya, dahan-dahang inilayo iyon. Ahem, Commander Benmore, kung okay ka lang, alis muna ako. Binawi ni Jade ang kanyang binti gamit ang isang whoosh at binalot ang sarili ng bedsheet. Namula siya. Hindi pa rin niya naisuot ang kanyang pantalon. Hindi nararapat para sa kanya na makipag-ugnayan sa isang lalaki sa ganoong posture. Smack! Binato ni Jade si Alex ng isang piraso ng token na parang magic trick. Malamig itong hawakan. Ang disenyo nito ay sinaunang at mahigpit na may mga marka ng rune. Tanong ni Alex, ano ito? Kabanata 1675.
Sinabi ni Jade, ito ay isang space teleportation token na nakuha sa loob ng sinaunang force field ng nagkataon. Nagtataglay ito ng mga kakayahan sa telepathy sa aking kaluluwa. Kung sakaling makatagpo ka ng matinding sitwasyon balang araw, durugan mo lang ito gamit ang iyong espiritual na kapangyarihan at darating ako upang iligtas ka minsan. Isa lang itong gamit. Kung hindi mo sinasadyang mawala ito, iyon ang iyong sariling negosyo. Nagtataka namang inikot ito ni Alex para pag-aralan ito. Nakilala lang niya ang ilang rune dito. Sa kanyang sorpresa, ito ay ang Space Teleportation Token. Marami bang ganoong bagay sa loob ng sinaunang force field? Tanong ni Alex. Hindi marami sa kanila, ngunit hindi kakaunti kung mayroon kang lakas ng loob na pumasok. Mayroon bang anumang bagay tulad ng isang pagbuo ng blueprint? Interesado ka ba sa pagbuo ng blueprint? Tumango si Alex. Nagningning ang mga mata ni Jade nang magtanong gaano karami ang alam mo tungkol dito. Mahinhi na sabi ni Alex, hindi naman masyado. Interesado lang ako dito. Agad na nawala ang ningning sa mga mata ni Jade nang sabihin niya ilang matatandang lalaki sa akademya ang interesado dito. Sumigaw pa sila na ayusin ang sinaunang force field. Ngunit hanggang ngayon hindi nila ito magawang ulo o buntot. Kung interesado ka, maaari kitang irekomenda na pumasok sa Flying Eagles Academy. Nagulat si Alex. Ano ang Flying Eagles Academy? Ito ay isang akademya na espesyal na inihanda para sa Flying Eagles Squads. Kailangang makapagtapos doon bago siya makasali sa Flying Eagles. Kaya kahit papayagan kitang sumali sa Flying Eagles ko, kailangan mo pa ring magsanay sa Flying Eagles Academy sa loob ng 1 taon. Sa kanyang pagtataka, 1 taon lang ang kailangan nito. Umiling si Alex. Paano siya magkakaroon ng oras para mag-aral sa akademya? Ang babaeng multo, si Yuno, ay nag-iisang sum-akop sa katawan ni Phoebe at kailangan niyang tulungan si Phoebe na makamit ang yugto ng Spirit Severing sa loob ng tinukoy na oras. Kung pupunta siya sa academy na iyon, wala nang pag-asa si Phoebe. Higit pa rito, ang soul substitute lotus seed ng kanyang ina ay kailangang palitan ng madalas. Kung ayaw mong pumunta doon, wala kang magagawa. Ikanaway ni Jade ang kamay niya. Hindi niya akalain na si Alex ay maaaring magkaroon ng maraming tagumpay sa pagbuo ng blueprint. Hindi ito magdadala ng anumang resulta ng walang pangmatagalang pananaliksik. Sige, pwede ka nang umalis. May aayusin pa ako. Ikanaway ni Jade ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang nagel iligtas buhay na anteng-anteng. Ito ay itinuturing na pagtatapos ng kanyang biyaya para sa pagpapagaling ng binti. Hindi rin sinasadya ni Alex na ituloy ang pananatili dito. Kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang token. Nadama niya na ang mga runes sa token ay napakahalaga at ang mga ito ay bahagyang katulad ng mga nasirang bahagi ng teleportation circle sa libingan ni Caesar. Nang makalabas na si Alex sa silid, sumugod ang mga kampa ni Jade. Commander, gumaling na ba ang paa mo? Ang galing. Salamat sa kabutihan, hindi ko inaasahan na ang mga kasanayan sa medical na brat ay magiging napakahusay. Nang makita ng ilang tao ang buo ng mga binti ni Jade, namumula ang mga ito at umiiyak sa tuwa. Napakahalaga sa kanila ng paa na ito. Ito ay dahil ang Flying Eagles kung wala si Jade Benmore ay hindi na magiging Flying Eagles. Sa kasalukuyan, ang iba pang ilang mga tinyente sa koponan ay may iba't ibang mga paninindigan at nagkakasalungatan sa isa't isa. Kahit na ang mga taong may parehong pag-iisip tulad ni Colton Lawrence ay gustong agawin ang trono ng Commander-in-Chief. Kung hindi sila pinigilan ni Jade, walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa frontline. Sinabi ni Jade kay Nora, ano sa tingin mo ang brat na iyon? Sabi ni Nora, are you talking about that Alex Rockefeller? Ang antas ng kamalayan ng kanyang isip ay hindi mataas at siya ay isang makinis na nagsasalita. Ang kanyang isip ay nahuhulog sa mga pakikipag-ugnayan sa pag-ibig at mayroon siyang higit sa isang kasintahan. Ngunit walang gaanong masasabi tungkol sa kanyang mga kasanayang medikal. Kahit na si Wallace Yoke ay kailangang tawagan siya bilang isang master. Mukhang nakuha na niya ang Immortal Doctor's Legacy. Malamig na ngumuso si Jade. Dapat bulag ang Immortal Doctor.
Paano niya siya mapipili para magmana ng kanyang legacy? Hindi niya alam na ang dugo ng mga ninuno ng Immortal Doctor ay dumadaloy sa loob ng katawan ni Alex. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, si Alex, na kalalabas lang sa pasukan ng ospital, ay nakatanggap ng tawag mula kay Phoebe. Rockefeller brat, kailan ka babalik? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1676. Nasaan si Cheryl? Tanong ni Alex Rockefeller. Biglang nagkaroon ng matinding medical case sa Mercy Hospital at kailangan nila siya doon. Kaya pala sumugod siya. Tinanong pa niya ako na tanungin ka kung pinahirapan ka ng babaeng iyon kanina. Tanong ni Phoebe Larsen. Hindi talaga. Babae lang siya dito para humingi ng tulong medikal. Gusto mo bang malaman kung paano ko pinagaling ang binti niya? Sa tingin ko ito ang pinakaklasikong kaso sa listahan ng mga mahihirap na karamdaman na aking nagamot. Gayunpaman, ang proseso ay masyadong kasuklam-suklam. Hindi mo gustong malaman, sabi ni Alex. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Walang tao sa bahay ngayon. Nakaligo na ako at wala akong suot na kahit ano, sabi ni Phoebe. Diyos ko. Malamig ngayon. Mag-ingat na hindi sipon. Pupunta ako dyan kaagad. Sabi ni Alex. May kasabihan na ang mga pader ay may mga tainga at ang mga pinto ay may mga mata. Walang ideya si Alex na naririnig ni Jade Benmore na ngayon ay nasa isang VIP ward ang kanyang pag-uusap sa telepono. Talagang pervert na tao ito. Nakasusuklam. Anong ibig niyang sabihin doon? Isip ni Jade. Tumingin siya kay Nora Stewart. Nora, nakita mo siguro kung paano pinagaling ng lalaking iyon ang binti ko. Ilarawan sa akin ang buong proseso, sabi ni Jade. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nora. Sis, I don't think you'll want to know. Mas mabuting huwag ko na itong pag-usapan. Dapat, sabi ni Jade. Natatakot ako na hindi mo ito matatanggap, sabi ni Nora. Ito ay isang utos. Sabi ni Jade. Sige. Detalyadong paliwanag ni Nora o sa halip na may dagdag na piraso kung paano pinagaling ni Alex ang binti ni Jade. Kahit sa panunood pa lang ay samuka na si Nora. Kaya naman gusto niyang makita kung gaano kainis si Jade. Sa huli, tila walang pakialam si Jade. Akala ko ito ay isang bagay na mas masahol pa, ngunit ito ay mga bulate at uod lamang. Mas marami na akong kasuklam-suklam na pinagdaanan noon, sabi ni Jade. Gayunpaman, mula sa kung paano bahagyang nanginginig ang kanang binti ni Jade na patunayang nagmamalasakit pa rin siya. Sa tingin ko ngayon ay magagamit ng mabuti ang mga kasanayang medikal ng taong ito. Masyadong atresado ang medical team ng aming Flying Eagles. Kung i-recruit natin siya, mababawasan natin ng husto ang mga rate ng kamatayan, sabi ni Jade pagkatapos ng isang paghinto. Hindi pa ba siya tumanggi? Tanong ni Nora. Malamig na tumawa si Jade. Magpe-pressure kami sa kanya. Ang mga babae ay hindi dapat pakialaman. Kung hindi niya makontrol ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, kailangan niyang bayaran ito. Kapag hindi niya kinaya ang pressure, natural siyang lalapit sa akin para humingi ng tulong, she said. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Ibig mong sabihin. Maxwell Lawrence. Iyan ay hindi magandang ideya. Siguradong papatayin siya ni Maxwell, sabi ni Nora. Binigyan ko si Alex ng isang space teleportation token, sabi ni Jade. Si Nora, Pedro Knockman, at ang iba pa ay nagsimulang tila nasa sabik. Ang ilang mga lalaki, lalo na, ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. May kasabihan na ang isang babae ay hindi dapat masaktan. Maliwanag, pinagaling ni Alex ang binti ni Jade. Gayunpaman, dahil masyadong kasuklam-suklam ang paraan na ginamit niya sa paggawa nito, itinakda pa rin siya ni Jade para sa isang bagay. Nai-imagine na lang nila kung anong katatakutan ang kakaharapin ni Alex mamaya. Walang kaalam-alam si Alex na si Jade ang nag-set up sa kanya ng ganito. Ngayon, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Phoebe. Hindi nagtagal, nagsama ang dalawa para sa masigasig na pagtatalik. Siyempre, si Alex ay hindi lamang naririto para sa katawan ng babae.
Naghahanap din siya ng mga paraan upang madagdagan ang kanyang mga kakayahan. Si Richie Asterisk. Samantala, pagkaalis ni Maxwell Lawrence sa ospital, lumihis siya sa malayong lugar bago tinawagan ang kanyang ama, si Colton Lawrence, na may espesyal na numero. Tay, hindi ko nakuha ang Commander's Seal. Sabi ni Maxwell. Ang dami ko kasing inaasahan. Ang babaeng ito, si Jade Benmore, ay isang control freak. Bakit niya ipinahiram ang Commander's Seal sa ibang tao ng ganoon kadali? Gayunpaman, gumagamit ako ng patas na diskarte. Ngayon, nawala ang isang paa niya. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang putulin ang kanyang binti. Paano magiging commander ang isang babaeng may isang paa? Pupusta ako sa 17 lungsod. Tingnan natin kung susuko siya. At saka, ang layunin namin ay hindi lang makuha ang Commander's Seal, sabi ni Colton Lawrence. Tay, sa tingin ko gumaling na ang binti ni Jade, sabi ni Max. Ano? Saglit na natigilan si Colton. Kabanata 1677. Maaari bang gamutin ang laso ng giant coiled dragon? May ganito bang makapangyarihang doktor sa mundo? Si Colton Lawrence ay hindi mukhang masaya. Nais niyang mamatay si Jade Benmore ng mas maaga kaysa sa ibang pagkakataon upang hindi ito makahadlang sa kanya. Kapag namatay siya, makokontrol niya ang mga tao sa Dragon Fang Squad. Iyon ang kailangan niya. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito, ngunit nakita ko ang subordinate ni Jade Benmore na pumasok kasama ang isang binata. Dala nila ang binti ni Jade at ang binti ay tila nabawi ang orihinal nitong anyo. Ito ay tunay na kakaiba. Maaari talaga nilang tanggalin ang binti at muling buuin pagkatapos mawala ang lason sa binti. Ito ay hindi kapanipaniwala, sabi ni Maxwell Lawrence. Tatay, sabi ni Jade na papasok siya sa malalim na bahagi ng force field makalipas ang 3 araw para imbestigahan ang sanhi ng kabuluhan sa mga halimaw. Sinabi niya na dapat mong protektahan ang ika-9 na lungsod sa lahat ng mga gastos, kahit na ang buong hukbo ay dapat mapahamak, dagdag ni Maxwell pagkatapos ng isang paghinto. Ang ika-9 na lungsod ay ang aming pangunahing kuta. Kung ang iba pang mga kuta sa harap ay nawala na, ang 9th City ay haharap sa pagsalakay ng hindi mabilang na mga demonyong hayop. Kung ako, ang left-wing lieutenant, ay kailangang protektahan ito sa lahat ng paraan, ibig sabihin ay tiyak na mamamatay ako. Sabi ni Colton. Anong gagawin natin? Tanong ni Maxwell. Wala akong pakialam sa sinasabi niya. Kung dumating ang oras na iyon, bakit ako mag-aalala tungkol sa pagbagsak ng Amerika? Naghahanap kami ng pagkakataong makapasok sa landas ng mga Diyos. Hindi ba siya papasok sa malalim na bahagi ng kampo ng kaaway sa loob ng 3 araw? Nagkataon, magagawa niyang linisin ang landas para sa akin, sabi ni Colton. Hindi mo ba nagawa ang huling hakbang lampas sa Peak Nascent Soul? Sa tingin ko dapat na tayong tumigil sa paghihintay. May nakita akong 2 ascension fruits. Matutulog ka kagad kasama si Luna Flores at magtagumpay sa Profound Mystic Rank sa tulong ng kanyang Cinnabarine Energy. Hindi ito magiging problema sa lahat, sabi ni Colton. Matagal nang gustong matulog ni Maxwell kay Luna Flores, ang malademonyong babaeng mainit ang katawan. Gayunpaman, dahil sa kanyang Cinnabar spell, pinipigilan niya ang kanyang mga paghihimok. Ngayon na ang oras ay hinog na, hindi ba siya ay higit na masaya na gawin ito? Gagawin ko ang sinabi mo, Ama. Sabi ni Maxwell. Matapos ang tawag sa telepono na ito, nakatanggap si Maxwell ng isa pang tawag sa isa pa niyang telepono. Ang taong ito ay umupo sa tabi niya noong panahon nila sa Flying Eagles Academy. Ngayon siya ay nasa sinaunang larangan ng digmaan. Ang dalawa sa kanila ay madalas na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Santos, ang tagal na nung huli tayong nagkita. Paano ka malaya na tawagan ako? Narinig ko ang tungkol sa iyong swerte sa pagkuha ng patay na level 4 ground bear sa sinaunang larangan ng digmaan, sabi ni Maxwell. Maxwell, ang balita ay siguradong mabilis ang paglalakbay kasama mo. Maswerte lang ako. Maxwell, tinatawagan kita para i-verify ang isang bagay sa iyo. Tinanggal mo na ba ang engagement ni Luna? Tanong ni Santos Gilherm. Tumawa ng malakas si Maxwell. Tawagan mo na.
Bakit ko naman gagawin yun? Malapit na tayong magsama sa unang gabi. Bakit mo naman natanong yan bigla? Tungkol dito. Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito. Nakasalubong ko si Luna kanina. Mukhang may boyfriend na siya. Parang close na close sila. Kung titignan baka natulog na sila sa isa't isa, Santos said. Buzz. Isang biglang buzz ang lumitaw sa kanyang ulo. Pakiramdam ni Maxwell ay parang sisubog na siya. Totoo ba yan? Tanong ni Maxwell. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Sinuri ko pa ang lalaking iyon. Sa huli, nalaman ko na siya ay isang haltak na naglilibot sa mga babae. Ngayon, gamulong-gulong siya sa kama kasama ng ibang babae. Sabi ni Santos. Niloko si Maxwell. Noon pa man ay inisip ni Maxwell na siya ang pinakanamumukod tanging tao sa kanyang mga kasamahan. Paano niya matatanggap na niloloko siya? Sa sandaling ito, hindi siya mapakali. Higit sa lahat, walang paraan na matukoy niya kung nagsisinungaling si Santos o hindi. Ang tanging alam niya ngayon ay kailangan niyang hulihin ang lalaking iyon at hiwain. Nasaan ang taong ito? Dalhin mo ako sa kanya. Bulalas ni Maxwell. Ipapadala ko ang address sa iyo. Pinapatawag ako ng aking senior para sa isang bagay na kagyat ngayon. Oh, may picture din siya. Ipapadala ko rin sa iyo, Santos said. Hindi nagtagal, nakatanggap si Maxwell ng isang address at isang larawan. Larawan iyon ni Alex Rockefeller at Luna na magkayakap. Sino ba itong lalaking ito? Pagsisisihan kitang isinilang sa mundong ito. Bigkas ni Maxwell. Bagamat nakilala na ni Maxwell si Alex, isang beses pa lang niya nakita si Alex. Hindi niya sana papansinin ang isang walang katulad ni Alex. Kaya naman, hindi agad nakilala ni Maxwell si Alex. Galit na sigaw ni Maxwell. Hindi niya akalain na isang araw ay maloloko siya. Halos magalit ito sa kanya. Agad niyang naging sanhi ng marahas na pagyanig ang lahat ng mga puno sa loob ng 100 metro sa paligid na kagubatan. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1678. Pagkatapos noon tumalon si Maxwell Lawrence at nagsimulang tumakbo patungo sa lokasyon ng address na ibinigay sa kanya ni Santos Gilherm. Kahit isang segundo ay hindi nagduda si Maxwell kay Santos at hindi rin niya kinwestiyon ang validity ng larawang ito. Kung ano man yun, napagpasyahan na niyang patayin ang lalaki sa larawan. Hindi alintana kung sino ang taong ito, kailangan niyang mamatay ngayong gabi. Si Richard Asterisk. Samantala, nakatanggap ng tawag sa telepono si Nora Stewart. Tita, nasabi ko na ang mga bagay na iyan kay Maxwell gaya ng itinuro mo. Malamang nawala siyang pinaghihinalaan. Gayunpaman, ano ang ginawa ng lalaking iyon para masaktan ka at pag-isipan mong itayo siya? Ang taong tumawag nito ay si Santos. Hindi niya ako sinaktan, ngunit sinaktan niya ang aking nakatatandang kapatid na babae, sabi ni Nora. Commander Benmore. Tanong ni Santos. Tama iyan. Sabi ni Nora. The Asterisk Man. Ang taong ito ay dapat na isang bagay. Siya ang nag-iisang tao sa mundo na kayang gawin si Commander Benmore ng ganito katagal para sa kanya. Ngayon, I really would like to get to know this fellow, sabi ni Santos. Natawa si Nora. Magkakaroon ka ng pagkakataon. Sa tingin mo, bakit siya ay set up ng kapatid ko ng ganito? Sa huli, gusto niyang pilitin ang binatang ito na sumali sa Flying Eagles. Ahem. Dapat mong kalimutan na sinabi ko ito at huwag sabihin sa isang buhay na kaluluwa ang tungkol dito. Kung malalaman ng iba, babayaran ka ni Commander Benmore, aniya. Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Santos ang larawan ni Alex. Ibinigay niya sa kanyang alaala ang hitsura ng taong ito. Si Richard Asterisk. Samantala, natapos na ang madamdaming pagtatalik ni na Alex Rockefeller at Phoebe Larsen. Umamoy ng musky na amoy ang buong kwarto. Ang duvet, bedsheet, at iba't ibang kasangkapan sa kwarto ay nagkagulo. Halos magwala si Phoebe. Sa kanyang pagtataka, pagkatapos na hindi makita si Alex sa loob ng 1 buwan, ang kanyang kadalubhasaan sa pakikipagtalik ay bumuti ng husto.
Para bang hindi na siya ang parehong tao mula sa unang pagtatalik nila. Ito ba ang tunay mong ugali? Alex. Mahal na mahal kita. Pagkasabi ng mga salitang ito, nahimitay si Phoebe. Habang hinahaplos ni Alex ang kanyang maganda, basang-basa, medyo namumula sa likod, kinuha niya ang space teleportation token na ibinigay sa kanya ni Jade Benmore gamit ang kanyang kabilang kamay. Nang siya ay malapit ng mag-imbestiga sa pagiging misteryoso sa loob, gumalaw ng kaunti si Phoebe. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang paghila sa maruming kamay ni Alex bago nag-strap sa kanyang mga paa at tinakpan ang kanyang katawan ng duvet. Sandaling natigilan si Alex. Samantala, nagsimulang magsalita si Phoebe sa ibang tono ng boses. Naabot mo na ba ang core formation? Sandaling kuminang ang mga mata ni Alex. Bigla niyang napagtanto na ang nasa harapan niya ay hindi na si Phoebe. Sa halip, si Yuno iyon. Sa harap ni Phoebe, si Alex ay maaaring kumilos ng walang kahihiyan. Pero ngayong naging Yuno na siya, iba na. Mabilis ding inabot ni Alex ang kumot para matakpan ang kanyang katawan. Gayunpaman, mayroon lamang isang solong duvet. Nangangahulugan iyon na hindi kayang takpan ni Yuno ang sarili. Gusto mo bang mamatay? Galit na sigaw ni Yuno. Binitawan ni Alex ang duvet. Elder Yuno, ang katawan mo ngayon ay ang aking kasintahan. Ano sa kanya ang hindi ko nakita dati? Ikaw, sa kabilang banda, ay halos walang kaugnayan sa akin. Hindi ba medyo hindi nararapat para sa iyo na makita akong nakahubad? Anyway, bakit ngayon ka lang sumulpot? Tanong ni Alex. Kabanata 1679. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumang-ayon si Yuno kay Alex Rockefeller. Gayunpaman kung bibitawan niya ang duvet, mapapahiya siya sa kanyang kahubarin. Humph. Kung hindi kita nakikita ngayon, kailan kita makikita? Ano ang ginagawa mo araw-araw, binata? Hindi mo pinoprotektahan itong katawan ko. Wala ka bang pakialam kung mamatay siya? Ilang beses na akong lumabas ngunit hindi kita mahanap. Saan ka nang galing? Inis na tanong ni Yuno. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Alex ngayon. Kanina pa siya nakikipagtalik ng ligaw at madamdamin sa babaeng ito. Ngayon, ang kanyang kaluluwa ay biglang napalitan. Sino nga ba ang babaeng ito sa kanya? Elder Yuno, pasensya na. Hindi ba ako naghanap ng mga mapagkukunan? Nagpunta ako sa isang piitan kamakailan at nakakita ng ilang espiritual na mga bato, sabi ni Alex. Nakahanap ka ng piitan. Natuwa agad si Yuno. Bilisin mo at sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Ano ang nasa loob ng piitan? Tanong niya. Magsasalita na sana si Alex nang biglang inabot ni Yuno ang kamay niya para harangan si Alex. May tao dito. Pulalas ni Yuno. Ang espiritual na kamalayan ni Alex ay hindi kasing lakas ni Yuno. Pagkaraan ng 3 segundo, sa wakas ay naramdaman niya na may nakalock na intensyon sa kanya. Mabilis na hinawakan ni Alex ang kumot at tinakpan ang sarili. Ipakita ang iyong sarili. Mahinang sigaw ni Alex. Binili ni Phoebe Larson ang high-class na apartment na ito ng mag-isa. Biglang sumabog ang isa nitong bintana at may tumalon sa bintana. Ito ay walang iba kundi si Maxwell Lawrence. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Maxwell, agad na natigilan si Alex. Ito talaga ang fiancé ni Luna Flores. Para dumating si Maxwell sa ganoong oras, wala siya rito para uminom ng tsaa. Bukod dito, mula sa pagpatay na intensyon na itinuro ni Maxwell kay Alex, isa lang ang ibig sabihin nito. Nalaman lang ni Maxwell ang tungkol sa relasyon ni Alex kay Luna. At saka, nandito si Maxwell para patayin si Alex. Napatingin si Alex kay Maxwell na nakatingin din sa kanya. Hindi man makilala ni Maxwell si Alex mula sa larawan noon, bigla niyang naalala kung sino si Alex ngayong nakita niya ito ng personal. Hindi ba ito ang lalaking nakabuhat sa binti ni Jade Benmore sa ward dati? Matapos makilala si Alex, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Maxwell. Sino ang taong ito? Bakit kaya niya personal na makilala si Jade? Kaya naman, bago patayin si Alex, nais ni Maxwell na malaman kung ano mismo ang relasyon nila ni Jade. Sino ka? Naiinip na tanong ni Yuno.
Gusto ni Yuno na marinig ang tungkol sa mga natuklasan ni Alex sa piitan. Biglang may lumitaw na kakaibang tao. Bale ang kanyang mamamatay tao na aura, hindi man lang siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sino ako? AB asterisk like you don't deserve an answer. Sabi ni Maxwell. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Yuno nang sumagot ito sa kanya. Inilahad ni Maxwell ang palad palabas balak nitong patayin si Yuno. Nandito si Maxwell para hanapin si Alex ngayon. Una, ito ay dahil siya ay niloko. Pangalawa, gusto niyang malaman ang relasyon ni Alex kay Jade. Kaya naman, bagamat sa mukha lang ni Yuno ay nasasabi niya na siya ay isang kagandahan, sa kabila ng kanyang katawan na natatakpan ng duvet, sa totoo lang wala siya sa mood na makipagsaya sa isang babae. Sa kasamaang palad, pinili ni Maxwell na makipag-usap sa maling tao sa simula pa lang. Marahil mula nang magdesisyon siyang pumunta rito para patayin si Alex, isang trahedya ang mangyayari sa kanya. Akala ni Maxwell ay mapapatay niya agad si Yuno. Sa kanyang sorpresa. Bago pa man umabot ang palad niya sa ulo ni Yuno, pinigilan siya ni Yuno gamit ang isang daliri. Para siyang binagsakan ng bundok. Kalabasa. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1680. Tuluyan ng nadurog si Maxwell Lawrence sa lupa. Agad na naging pulpol ang kanyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay hindi makatakas sa oras. Masyadong mabilis ang pag-ikot ng mga mesa. Bago pa man ito merehistro ni Alex Rockefeller, namatay na si Maxwell. Ah, ikaw. Pinatay mo talaga siya. Nagsimula nang sumimangot si Alex. Napakalaking gulo. Isip ni Alex. Papatayin niya ako. Dapat ba hinayaan ko na lang siyang patayin ako? Kung hindi ako nagligtas ng ilang mga trick sa aking manggas para protektahan ang aking sarili, matagal na akong namatay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magpakatatag ng mabilis. Kung hindi, ang peak nascent soul na ito ay magagawang patayin ka ng 100 ulit, walang pakialam na sabi ni Yuno. Itatabi ko muna ang bangkay. Kung hindi, ang dugo ay tatagos sa mga panel ng sahig. Mahirap linisin, sabi ni Alex. Isinuot ni Alex ang kanyang damit at itatago na sana ang bangkay ni Maxwell sa isang storage bag nang hindi inaasahang may pumasok sa bintana. Sa pagkakataong ito, si Nora Stewart. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Nora habang nakatitig sa laman ng dugo at laman sa lupa. Gayunpaman, kitang-kita pa rin niya ang katawan ng bangkay. Gayon din, napakabilis niyang nakuha ang isang card ng pagkakakilanlan sa malapit upang tingnan kung ang laman ng dugo at laman na ito ay kay Maxwell. Alex, pinatay mo ba si Maxwell? Tanong ni Nora. Hindi ito. Gustong sabihin ni Alex na hindi siya ang pumatay kay Maxwell. Gayunpaman, nang maramdaman ang titig ni Yuno, napagtanto niya na ang pagkakakilanlan ni Yuno ay lihim. Hindi niya hahayaang malaman ng iba. Kaya naman pinigilan niya ang sarili na magsalita sa tamang oras. Samantala, likas na naramdaman ni Nora na gustong itanggi ni Alex na kay Maxwell ang bangkay. Itinaas niya ang identity card. Alam mo ba kung ano ito? Lahat ng nasa Flying Eagles ay may card na ganito. Maginhawa para sa amin na tukuyin kung sino ang tao pagkatapos nilang mamatay kahit na sila ay ganap na pumangit. Ang taong ito ay si Maxwell. Oh, bulalas ni Alex. Anong klaseng reaksyon yan? Ang taong ito ay si Maxwell Lawrence, ang pinakasikat na anak ng left-wing lieutenant. Ang ina ni Luna Flores na iyong manliligaw ay gumawa ng maraming pagsisikap upang tulungan si Maxwell na lumago. Sa huli, pinatay mo siya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo? Namutla ang mukha ni Nora dahil sa gulat. Nora, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Gusto niya akong patayin. Dapat ba hinayaan ko na lang siyang putulin ang ulo ko? Tanong ni Alex. Pero, sabi ni Nora. Sa wakas, bumalik siya sa kanyang katinoan. Oh, tama. Si Maxwell ay isang dalubhasa sa nascent soul. Paano? Paano mo siya pinatay? Nalate lang ako ng 1 minuto dahil sa ilang pagkaantala. Paano mo nagawang? Ibalik siya sa ganito sa maikling panahon. Tanong ni Nora.
Paano ito ipapaliwanag ni Alex? Umalaklak si Alex at tumingin sa ibaba ng baywang ni Nora. Nora, lahat may sikreto. Hindi ba? Ang mga lihim ay sinadya lamang na malaman ng isang individual. It'd be awkward if secrets are shared with everyone, sabi ni Alex. Pagkasabi nito, parang may kidlat sa mga mata ni Alex. Hindi, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Sa katunayan, may banal pang ang marka sa kanyang mga mag-aaral. Nora, hinikayat mo si Maxwell dito, hindi ba? Tanong ni Alex. Kumarap sa nakakatakot na tingin ni Alex, si Nora ay nagsimulang lumitaw na kinakabahan. Gayunpaman, agad niyang kinalma ang sarili. Siyempre hindi. Bakit ko siya dadalhin dito? Para patayin ka. Ano sa tingin mo ang magiging motibo ko para doon? Kailangan ko pa rin kayo para gamutin ang sakit ko. May sakit ako. Tama iyan. May sakit ka talaga, sabi ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Dahil nagsisinungaling ka. Ulalas ni Alex. Tumingin si Nora sa mga banal na mata ni Alex na kumikinang nakasing liwanag ng kidlat. Bagamat gusto niyang ipagpatuloy ang pagsisinungaling, nahirapan siyang gawin iyon nang hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa huli, inamin niya ang akusasyon. Tama iyan. Inayla ko siya dito. Naging malamig ang tingin ni Alex. Pinag-iisipan na niya kung kaya bang patayin ni Yuno ang babaeng ito. Gayunpaman nang tingnan ni Alex si Yuno, natuklasan niyang nahimite ito sa kama. Di asterisk man ito. Hindi ako makakaasa sa kanya sa mga mahahalagang sandali. Hindi ko kayang talunin ang masamang babaeng ito sa aking sarili. Nag-iisip si Alex ng mga paraan para makatakas, ngunit nagsimulang magsalita si Nora. Pero hindi ko gustong pumunta siya at patayin ka. Ginawa ng kapatid ko. Kabanata 1681. Iyong kapatid na babae. Ibig sabihin gusto ni Jade Benmore na mangyari ito. Bakit niya ginawa ito? Ano ang problema sa ulo ng babaeng ito? Pinanganak ba siyang masama? Pinagaling ko lang ang binti niya at nagpadala na siya ng pumatay sa akin. Paano niya nakuha ang titulong 5-star warlord? Nilagyan ba niya ng label ang sarili niya? Nagalit si Alex Rockefeller. Hindi pa siya nakakita ng ganitong babae. Ang mga iniisip ng isang babae ay kasing misteryoso ng isang karayom sa ilalim ng karagatan. Gayunpaman, ang mga babaeng tulad ni Jade Benmore ay talagang isang uri. Sinampal ni Nora Stewart si Alex sa mukha. Huwag mong pag-usapan ang kapatid ko ng ganito. Papatayin na niya ako. Bakit hindi ko magawang sigawan siya? Paano kung gawin ko? Kung mayroon man siya, dapat siyang magpakita sa harap ko ngayon. Gusto kong makita kung kasing kapal ng puwitan niya ang mukha niya, galit na sigaw ni Alex. Galit na galit si Nora. If you have the guts, say this in front of my sister. Sa tingin mo ba gusto kanyang mamatay? Itinoon niya ang kanyang mga mata sa iyo, sabi niya. Ano? Nagulat si Alex. Ako. Hindi ko ibebenta ang katawan ko. Sabi ni Alex. Anong iniisip mo? Itinoon niya ang kanyang mga mata sa iyong disenteng kasanayan sa medikal. Sa tingin niya ay marami kang potensyal at gusto niyang sumali ka sa Flying Eagles. Ang iyong mga talento ay hindi masasayang doon. You'll be able to reach your fullest potential, galit na sabi ni Nora. Iyan ba ang dahilan kung bakit niya pinadala ang lalaking ito ni Maxwell upang patayin ako at iligtas mo ako mula sa likuran? Dahil dito, I'll end up feeling grateful to the two of you at yayakapin ko ang mabahong paa niya. Kahit na mabaho, kailangan kong sabihin na ang amoy nito. Iyon ba? Halos mapatawa si Alex sa sobrang galit. I'm sorry, pero hindi ko matatanggap ang resultang ganito. Tumigil sandali si Nora. Hindi rin ako sang-ayon sa simula. Gayunpaman, ngayong napatay mo na si Maxwell, wala nang atras. Susuriin ko ang sitwasyong ito para sa iyo. Kalimutan ang magiging reaksyon ni Old Moon Devil kapag nalaman niyang ninakawan mo si Luna Flores ng kanyang virginity. Sa simula, ang ama ni Maxwell, si Colton Lawrence, ay tiyak na hindi ka pakakawalan. Si Colton ay hindi isang mabait na tao. Nakuha lang niya ang posisyon ng left-wing lieutenant dahil natapakan niya ang mga bangkay ng iba.
Gagawin ng taong ito ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Bukod dito, lagi niyang sinisigurado na makukuha niya ang kanyang kapalit. Ngayong napatay mo na si Maxwell, sa tingin mo ba ipakakawalan ka niya? Hindi pwede. Hindi ka lang niya pababayaan, kundi papatayin pa niya ang pamilya mo at lahat ng taong pinapahalagahan mo. Maniwala ka sa akin, kaya niyang gawin iyon. Nagbabala si Nora. So, balak mo bang sabihin kay Colton na pinatay ko si Maxwell? Tanong ni Alex. Itinaas ni Nora ang kanyang mga kamay. Hindi na iyon kakailanganin. Inaamin ko na nag-set up ako para hanapin ka ni Maxwell pero pinabilis ko lang ang buong proseso. Mula nang matulog ka kay Luna, wala sa mga ito ang maiiwasan. Kamakailan ay nakuha ni Colton ang 2 ascension fruits mula sa sinaunang force field. Kung hindi ako nagkakamali, para kay Maxwell iyon. Dahil dito, hindi na kailangang maghintay ni Maxwell hanggang sa makarating siya sa Profound Mistake para matulog kasama si Luna. Sa katunayan, hindi na natin kailangang maghintay hanggang sa araw na iyon. Hanggat makikita ni Colton o Old Moon Devil si Luna, masasabi nilang nawala na ang kanyang virginity. Sa tingin mo ba hindi ka nila mahahanap? Tanong ni Nora. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nag-alala si Nora. Si Maxwell ang pinakamamahal na anak ni Colton. Marahil may nagawa si Colton sa kaluluwa ni Maxwell. Sa sandaling namatay si Maxwell, maaaring nalaman na ni Colton ang tungkol dito. Ginagawa nitong mas problema ang mga bagay, sabi niya. Hindi mabilang na mga solusyon ang tumatakbo sa isip ni Alex. Gayunpaman, kung talagang ganoong uri ng tao si Colton, si Alex ay nasa isang passive na sitwasyon. Hindi lamang ang buhay ni Brittany Rockefeller at ng iba pa ang nakataya, lahat ng nasa panig ni Claire Essex, pati na rin ang sinumang malapit kay Alex, ay nasa panganib. Saan siya maaaring magtago sa lahat ng mga taong ito? Maliwanag, ito ay hindi makatotohanan. Imposible rin. Sa huli, umupo si Alex sa kama. Kayong mga tao ang nagsimula nito. Dapat ay inihanda mo ang iyong sarili para sa kahihinatnan na ito, sabi ni Alex. Tatawagan ko ang kapatid ko. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko, sabi ni Nora. Tumawag si Nora sa harap ni Alex. Kaya naman, malinaw na narinig ni Alex ang usapan. Ano? Pinatay ng maliit na hatek na iyon si Maxwell. Gulat na sigaw ni Jade. Paano niya siya pinatay? Ayaw niyang sabihin sa akin. Sikreto daw na hindi mabubunyag, sagot ni Nora. Pupunta ako dyan kagad, sabi ni Jade. Dahil alam niyang darating kagad si Jade, nag-alala si Alex na baka malantad ang pagkakakilanlan ni Yuno. Maganda kung ikulong ni Jade si Yuno, ngunit kung hindi niya magawa at tuluyang lumaban si Yuno ng pilit, si Phoebe Larson ang masasaktan sa huli. Sa kabilang banda, kumpara kay Jade, mas nagtiwala si Alex kay Yuno. Kaya naman, agad niyang binuhat si Phoebe na nasa mahimbing na pagkakatulog palabas ng silid. Pansamantala niyang inilagay siya sa pag-aaral. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1682. Bago pa mailagay ni Alex Rockefeller ang anumang damit kay Phoebe Larson, isang napakatinding pressure ang bumagsak sa gusali. Isang boses na parang dumadagendong nakulog ang bomb-alot sa hangin. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nang-ahas na patayin ng anak ni Colton Lawrence? Malakas at galit ang boses. Parang biglang may kumulog na bagyo nang wala sa oras. Bale ang gusaling ito, sa puntong ito, kahit ang mga nakapaligid na kalye ay maririnig ito ng malinaw. Ang lahat ng matataas na gusali ng apartment ay nanginig at nanginig. Noon, gabi na. Bagamat marami na ang natutulog, marahas silang nagising sa ingay. Kung may sino mang makakatulog sa lahat ng iyon, maaari lamang silang ilarawan bilang kakaiba. Anong nangyari? Anong nangyari? May lindol ba? Hindi ko alam. Bilisan mo at tumakbo. Kabutihan. Bakit ka pa nahihirapang magsuot ng damit? Mas mahalaga ang iyong buhay. Magbalot ka na lang ng kumot. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang hindi mapapantayang nakakagulat na eksena. Hindi mabilang na mga tao ang tumakbo palabas mula sa matataas na gusali, ang iba ay nakasuot ng damit at ang iba ay wala.
Ang lahat ay tila galit na galit, nag-aagawan palayo sa matataas na gusali ng mas mabilis hanggat maaari upang makarating sa open space. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan ng lahat na may isang bagay na hindi tama. Isang boses ang muling narinig sa langit. Lumabas ka at mamatay. Bumagsak, bumagsak, bumagsak. Binasag ng soundwaves ang hindi mabilang na mga bintana sa matataas na gusali. Ang mga tipak ng basag na salamin ay umulan sa lahat ng direksyon. Ito ay isang tao. Oh my God! May tao sa langit. Masyadong madrama ito. Nasa set na ba tayo ng pelikula? Ngunit nagdudulot ito ng sobrang ingay. Bakit hindi na-inform ang aming kapitbahayan? Maraming bintana ang nabasag at mas lalong nasaktan. May mali ba sa film crew na ito? Mabilis na tumakbo palabas ang isang security guard para magpaliwanag. Walang film crew dito. Kahit na mayroon, hindi nila ito gagawin sa isang lugar na tulad nito. Hindi mo ba alam na ang mga aerial scene na ganito ay kinukunan lahat gamit ang mga green screen bago pagsamasamahin mamaya sa pamamagitan ng post-editing? Kung ganoon, ano ito? Posible kayang totoo ito? May nagsimulang sumigaw sa crowd. Totoo, totoo. Iyan ay isang tunay na tao. Wala siyang anumang bakal na alambre sa paligid niya. Ang lalaking ito ay walang suot na damit ngunit may hawak siyang teleskopyo gamit ang kanyang mga kamay. Kuya, wala ka man lang oras na magsuot ng damit. Bakit may dala kang teleskopyo? Tanong ng isang security guard. Ako. Bakit ka nag-aalala? Sambit ng lalaki sa pagsuway. Masasabi kaya niyang ginagamit niya ang teleskopyo para sumilip sa isang dalaga habang siya ay tahimik na nagsasalsel. Samantala, sina Nora Stewart at Alex Rockefeller ang pinakakinakabahan ng mga tao sa paligid. Ang mga balahibo ni Nora ay tumindig sa kanilang mga dulo tulad ng isang takot na pusa habang siya ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging boom ang yumanig sa lugar. Ang balkonahe ni Phoebe Larsen ay nawasak ng isang pag-atake ng palad ng tao. Isang lalaki ang sumugod sa loob na may mamamatay tao na aura. Ito ay walang iba kundi si Colton Lawrence, kaliwang lieutenant ng Flying Eagles. Nora Stewart. Pinatay mo ba ang anak ko? Tanong niya. Kabanata 1683. Magsasalita na sana si Nora Stewart nang sumigaw si Colton Lawrence sa direksyon sa labas ng pinto. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Bumalik ka dito. Isinaaktibo ni Nora ang kanyang banal na kamalayan. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya na si Alex Rockefeller ay talagang karge-karge si Phoebe Larsen habang sinusubukan nitong tumakas. Natahimik si Nora. Paano ka nakatakas sa isang eksperto sa spirit severing tulad ni Colton? Maaari kanyang patayin sa isang sulyap lang, okay? Isip ni Nora. Agad namang huminto sa paglalakad si Alex. Noon, nakasuot na si Phoebe ng damit. Medyo mabilis pa rin ang mga kamay ni Alex. Mula noong lumitaw si Colton hanggang noon, wala pang isang minuto. Nagsuot na ng sando at pantalon si Phoebe. Mga matatanda, kung gusto niyong lumaban, sige. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. O sa akin ang bahay na ito ayon sa gusto mo. Anyway, marami akong bahay. Hindi ko hihilingin na bayaran mo ito. Paulam, mga matatanda. Tumanggo si Alex at yumuko. Siya ay yumuko hanggat maaari at nagpanggap na siya ay isang talagang handgal na binata. Higit pa rito, itinago niya ang kanyang cultivation gamit ang kakaibang martial arts technique mula sa Ultimate Book of Medicine. Ang iba ay agad na naramdaman na siya ay isang ordinaryong tao. Kaya naman sa harap ni Colton, ang isang tulad niya ay isang peste lamang. Hindi man lang nagabala si Colton na tingnan muli si Alex at patayin siya sa isang titig. Hindi siya natinag kahit konti. Tahimik niyang pinayagan si Alex na umalis kasama si Phoebe Larsen. Si Nora, gayunpaman, ay hindi ayos sa bagay na iyon. Ano kaya ang mangyayari sa kanya kung umalis si Alex? Hindi rin siya tugma kay Colton. Si Colton ay nasa ranggo ng Advanced Spirit Severing habang siya ay nasa ranggo lamang ng Beginner Spirit Severing. Ang kanilang mga kapangyarihan ay magkaibang mundo.
Kahit na dalawa siya, hindi pa rin makakalaban ni Nora si Colton. Higit sa lahat si Alex ang bida sa palabas na ito. Kung inaakala ni Colton na pinatay ni Nora si Maxwell Lawrence, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa palabas at gawin ang huling busog ng maaga. Alex, bawal kang umalis. Agad na sumigaw si Nora. Hindi ko pinatay ang iyong anak pagkatapos ay sinabi niya kay Colton. Maniniwala kaya si Colton sa kanya? Malinaw, hindi niya gagawin. Kung hindi mo siya pinatay, sabihin mo sa akin. Sinong gumawa nito? Yun bang batang hindi pa tumutubo ang pubic hair? Tanong ni Colton. Tama na, sabi ni Nora. Agad na nagsalita si Alex na may panginginig sa boses. Huwag kang magbiro, matanda. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ako maglalakas loob na mag-isip tungkol sa pagpatay sa mga makajos na figure na tulad mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Huwag mo akong sisihin. Walang hiya. Sigaw ni Nora. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Kung kaya niyang patayin ang anak ko kahit baboy ay makalipad. Dahil naglakas loob kang patayin ang anak ko, dapat kitang patayin kahit na kapatid ka ni Jade Benmore. Sagot ni Colton. Tiningnan ni Colton ang lusek ng dugo at laman sa lupa. Sa koneksyon ng dugo, naramdaman niya na ang dugo ay pag-aari nga ng kanyang anak. Si Maxwell ang pinakamalaking pagmamalaki ni Colton sa buong buhay na ito, malapit nang pumasok sa profound mystic rank sa murang edad. Hindi lang iyon, ngunit ang espiritual na ugat ni Maxwell ang pinakamagaling sa lahat ng mga anak ni Colton. Sa hinaharap, malalampasan talaga ni Maxwell ang kanyang sarili. Si Colton ay umaasa pa sa kanyang anak na dalhin siya sa fairy realm. Sa huli, ganoon din, ang buhay ni Maxwell ay napatay. Pamatay. Sumigaw si Colton. Ang kanyang nag-iisang pag-atake ng palad ay maaaring ilipat ang mga bundok at dagat. Boom! Tarat-tarat. Biglang lumitaw ang isang gintong kalasag sa mga kamay ni Nora. Sumabog ang mga gintong sinag at hinaronggan ang pag-atake ng palad ni Colton. Hindi ko talaga pinatay ang anak mo, Colton. You've got the wrong person, pakiusap ni Nora. Maniniwala lang ako sa iyo kapag nag-freeze ang impyerno. Huli siyang inatake ni Colton. Ginamit niya ang kanyang kamao sa pagkakataong ito. Boom! Tarat-tarat. Si Nora ay pinalipad at ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang makapal na pader na nabasag sa pagtama. Direkta siyang lumipad mula sa bahay ni Phoebe hanggang sa bahay ng iba. Malakas na yumanig ang malaking gusali. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa sahig na iyon. Malapit nang gumuho ang gusali. Agad na hinabol ni Colton si Nora. Samantala, si Alex ay tahimik na natulala. The Asterisk Man. Ang mga eksperto sa Spirit Severing ay talagang makapangyarihan. Ito ay masyadong mapangahas. Ang katotohanan na maaari naming mapataas ni Dorothy ang aming antas ng paglilinang ng mabilis ay ibang-iba. Karaniwan, ang mga matatandang tao lamang na ilang siglo ang edad ang makakamit ang ranggo ng Spirit Severing. Maaaring ilang siglo na ang edad ni Colton. Pero 48 lang talaga si Nora. Paano niya nagawang mabot ang ranggo ng beginner Spirit Severing? Mga demonyo ba silang lahat? Salamat at matalino ako. Naisip ni Alex. Kung pinuntahan ni Colton si Alex kagad, hindi man lang maharangan ni Alex ang isang pag-atake. Binuhat ni Alex si Phoebe at mabilis na tumakbo palayo. Bukod dito, maaari lamang siyang makatakas tulad ng isang normal na tao. Hindi niya pinangarap na gamitin ang kanyang kakayahan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1684. Sa kasamaang palad, hindi payag si Nora Stewart na pakawalan siya. Bilisan mo at ipatawag ang kapatid ko na may kasamang space teleportation token, Alex Rockefeller. Sigaw niya sa taas ng boses niya. Hindi na lang siya pinansin ni Alex Rockefeller at nagpatuloy sa pagtakbo. Halos maalis sa isipan si Nora. Gayunpaman, determinado si Colton Lawrence na dapat na pinatay ni Nora ang kanyang anak. Ang bawat hampas niya ay nakamamatay at malakas. Lahat ng mga apartment sa palapag na ito ay nawasak. Sa totoo lang, yuminig ang buong gusali na tila babagsak.
Ang malakas na bumang ay parang mga landmine na umaagos. Nagulat ang bawat naninirahan sa lugar na ito sa kanilang nakita. Ito ay tila isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Kailan pa sila nakakita ng ganito? Nang makita ni Alex si Nora na dumura sa kanyang bibig matapos siyang salakayin, nag-alinlangan siya sandali kung dapat ba niya itong ililigtas. Mabilis nagpasya siya laban dito. Kailangan niyang masiraan ng loob para tumakbo palabas doon at mamatay. Si Alex ay hindi maaaring sumali sa isang labanan sa antas na ito. Isang brush lang sa balat niya ang papatay sa kanya. Bukod dito, kailangan pa niyang alagaan si Phoebe Larsen. Tungkol naman sa space teleportation token, wala rin siyang planong gamitin ito. Papunta na rin dito si Jade Benmore. Kung agad siyang tatawagan ni Alex, mahuhuli agad siya ni Jade. Paano kung isakripisyo niya ito para payapain si Colton? Colton, nakakaloka ka. Ang batang iyon ay natulog sa iyong manugang. Inanap siya ng iyong anak. Sa huli, pinatay niya ang iyong anak. Sa tingin mo ba ay wala siyang kapangyarihan? Iyon ay dahil itinago niya ang kanyang paglilinang. Malakas na binibigkas ni Nora ang kriminal na pag-uugali ni Alex. Ano ang sinabi mo? Saglit na natigilan si Colton. Nagalit tuloy siya. Nang makita ni Colton si Alex na tumatakbo patungo sa hagdanan, agad niyang inabot ang kanyang kamay. Bumalik ka dito. Sigaw ni Colton habang inabot niya para sunggaban si Alex. Isang anino ng kanyang kamay ang nakaabot kay Alex. The Asterisk Man. Nora Stewart. Sir on ka. Sigaw ni Alex. Walang kwenta ang pagtakbo sa hagdanan ngayon. Nagmamadaling tinawag ni Alex ang kanyang 7 Blades of Death at lumipad gamit ang Imperial Sword Flight. Direktang bumagsak si Alex sa pader at nakatakas sa labas. Casual na inabot ni Colton si Alex nang hindi talaga ginagamit ang kanyang tunay na lakas. Sa mga mata ni Alex, gayunpaman, ang lahat ng ito ay lubos na nakakatakot. Sa sandaling iyon, nakita ni Colton ang aktwal na antas ng cultivation ni Alex at kung paano niya ginamit ang isang espiritual na tool upang i-activate ang Imperial Sword Flight. Naniwala agad si Colton sa kalahati ng sinabi ni Nora. Tumakas. Tinanong mo ba ako kung kaya mo? Nag-flash ang katawan ni Colton at agad niyang sinundan si Alex. Ang bilis niya ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Alex. Sa isang kisap mata, lumitaw si Colton sa itaas ng ulo ni Alex. Pumunta ka sa impyerno. Mabangis na sumugod si Colton. Nanginginig ang puso ni Alex. Sa isang sandali ng buhay at kamatayan, isang puting figure ang biglang lumitaw. Nakarating talaga si Jade sa oras. Inawakan niya si Colton sa bukong-bukong nito at inihagi sa ere ng ganoon. The Asterisk Man. Ganito ba siya kalakas? Natulala na naman si Alex. Samantala, pinaikot ni Jade ang kanyang magagandang mata habang nagpadala siya ng mensahe kay Alex gamit ang kanyang mental voice transmission. Anak, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. I'll deal with you later. Mas mabuting manahimik ka. Ako na ang bahala sa sitwasyon. Habang nagsasalita si Jade, sumugod ulit si Colton. Nang makita ni Colton kung paano tuluyang gumaling si Jade, lalo siyang nakaramdam ng galit. Commander Benmore, ano ang kahulugan nito? Pinatay ng lalaking ito ang anak ko. Pinaghihiganti ko siya. Bakit ka nakikisali? Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit niya nagawang patayin ang iyong anak? Ganting tanong ni Jade. Bakit ko naman itatanong sa kanya yan? Namatay ang anak ko, hindi basta-bastang pusa o aso. Umalis sa daan ngayon din. Wala itong kinalaman sa iyo. Galit na sigaw ni Colton. Tiyak na ginagawa nito. Siya ang aking alagad. Ulalas ni Jade. Till then.